Aminin na natin, may mga araw talaga na may masasabi tayo na pagsisisihan natin sa huli. Ngunit paano naman ang mga taong palaging negatibo at makasarili? Kilala rin sila bilang mga taong peke. Sila yung mga taong makakasira ng magandang mood mo. Pero huwag kang mag-alala. Ginawa ko ang videong ito para matulungan kang matukoy ang lahat ng mga peking tao na nakapaligid sa'yo. Para naman malayuan mo sila kaagad at magugol mo ang iyong oras sa tamang mga tao. Number 1, mabilis silang manghusga. May kakilala ka ba na hindi magdadalawang isip na manghusga? Unang beses pa lang nilang nakita ang tao, hinuhusgahan na nila kaagad. Bihira din silang magbigay ng papuri. Hinuhusgahan ka nila dahil insecure sila. Hinuhusgahan ka nila dahil may nakikita sila sa buhay mo na wala sa buhay nila. At sa halip na purihin ka, sinubukan nilang sirain ka. Isipin mo na lang na ganun ka kaimportante sa kanila. Ang tanong ko sa'yo, okay lang bang manghusga? Ang totoo, lahat tayo ay pwedeng mapanghusga. O baka nga, nakapanghusga ka na. Kung minsan, hindi natin namamalayan na nanghuhusga na pala tayo. Kasi nasanay na tayo eh. Malalaman natin tayo ay judgmental kung may masamang opinion kaagad tayo sa isang tao na hindi pa natin kilala. Kapag mapanghusga tayo, baka tratuhin din natin ng hindi maganda ang iba dahil sa edad nila, pinagmulan, itsura, yaman nila, o iba pang bagay. Kasi nakita natin na hindi natin sila katulad. Pero hindi tama o makatwiran na husgahan natin agad ang iba dahil lang sa mga nakikita natin sa kanila. Para nating inayawan ng isang pagkain na hindi pa natin natitikman. Ang punto ko lang naman, maraming sides ang bawat isa. May emotional side, satisfaction, ethical, at iba pa. Posible bang makita mo ang buong pagkatao ng isang tao? Imposible yon. Ibig sabihin lang yan, kung sa one side ka lang nakatingin, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Number 2, mapanakit sila. Wala silang pakialam sa emosyon mo. Magsasalita sila ng masasakit nang hindi man lang pinag-iisipan ang kanilang pinagsasabi. Bakit ganyan silang magtrato ng kapwa nila? Dahil pinakamadali lang yang gawin. Madali lang manakit, di ba? Mas madaling maging masamang tao kaysa magpakabuti. Masisiyahan silang gawin ang bagay sa sadistang paraan. Mahirap kasing magpakabuti. Kailangan pa nilang maging mature sa buhay. Kailangan pa nilang magpakita ng empatya sa iba. At ayaw nila ng ganon. Ayaw nilang mahihirapan sila. Kaya doon sila nag-focus sa negatibong side ng buhay. At isa pa, sarado ang isipan at emosyon ng mga taong ito. Kaya madali silang makagawa ng masakit sa kapwa nila. Kung gusto mong lutasin ang problemang ito, lumayo ka na sa mga taong ito. Kung sinaktan ka man nila ng paulit-ulit, wala nang saysay para dumikit ka pa sa kanila. Number 3, hindi sila nakikinig. May kakilala ka bang ayaw makinig sa mga payo mo? O sa mga problema mo? It will go in one ear and out the other. Kung talagang abala ang isang tao, maaaring hindi nila maibigay sa'yo ang kanilang buong atensyon. Okay lang naman yon. Ang hindi okay ay yung taong wala man lang pakialam sa mga pinagsasabi mong seryoso at wala sa'yo ang kanilang atensyon. Kung ang kaibigan mo, katrabaho mo, o kakilala mo ay sumabay lang sa agos ng conversation ninyo, ibig sabihin na wala silang paki sa'yo. Pero wag kang mag-expect na may makikinig sa'yo kung ayaw mong masaktan. Because the truth is, people will act according to the needs and wants. If they want, they will notice you as well as they listen to you. Sometimes you just need to distance yourself from people. If they care, they will notice. If they don't, you know where you stand. Just move from there. Napakalaki ng mundo. Napakaraming tao. Kung hindi ka pa pinakikinggan ng isa, may makikinig pang iba. Kung para sa kanila wala kang value, maghanap ka ng panibagong kaibigan. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Number 4, sobra silang papansin. Desperado kasi silang magustuhan at mapansin ng iba. Dahil dito, gagawin nila ang lahat upang pagsang-ayunan sila ng karamihan. Binabago nila ang kanilang ugali para mag-match sa ibang tao. Para masabihan sila na may common trait sila. Isinantabi nila ang kanilang kaligayahan para lang unahin nilang bihagin ka. Siyempre mabibilib ka dahil inuuna ka nila. Pero kapag napasok ka na sa bulsa nila, doon mo na makikita ang tunay nilang motibo. Alam mo ba kung bakit may people pleaser? Naniniwala kasi sila na walang nagkakagusto sa kanila. Kaya ginawa nila ang lahat para makuha ang atensyon mo. The psychology behind pleasing people is basically the one doing it subconsciously, sometimes consciously.
desperately seeks out the approval and validation from others so that they can finally approve themselves and feel good enough and worthy. Pero hindi sa lahat ng oras kawawa sila. Kaya mag-ingat ka rin. Minsan kasi nagtamis-tamisan lang sila para makapasok sila sa buhay mo. Uulitin ko, mag-ingat ka. Number 5, mga bida-bida. Sila yung mga taong nagmamagaling. Gusto kasi nila na sentro sila ng atensyon. May kakilala ka bang ganito? Malamang peke ang taong yan. Gusto niya na siya lang ang magaling sa grupo. Kaya layuan mo sila kasi wala silang mabuting intensyon. Napaka-toxic ng kanilang ugali. Kapag hinarap mo naman sila, sila pa ang magsasabi na wala namang mali sa ginagawa nila. Sila pa ang umaasta na inaway mo sila. Magpapakabiktima sila. Kadalasan nangyayari ito sa workplace. Ang daming bida-bida sa lugar na yan. The reason why we hate them is simply because it affects us in ways that make us unhappy. Feeling lang nila, astig na sila sa galing-galingan attitude nila. Pero hindi nila alam na naiirita na pala tayo sa bawat galaw nila. Nakakapagod silang kasama kasi nangaagaw sila ng atensyon. Gusto lang nilang kumuha ng atensyon kasi wala naman silang pakialam sa'yo. Kaya ikaw na lang ang lumayo kung ayaw mong mainis araw-araw. Number 6, nagkakalat sila ng chismis. Isa ito sa mga siguradong ugali ng mga peking tao. Naniniwala kasi sila na ikakaangat ito ng buhay nila kung may pinabagsak sila. Kung may kaibigan kang nagdadala ng chismis sa'yo, sigurado na ang buhay mo rin ay ichinichismis niya sa iba. Double-sided ang mga taong ito. Kaya huwag mong ilahad ang mga sekreto mo ng basta-basta. Alam naman natin na useless pakinggan ang chismis. Kaya huwag mong higupin ang negatibong enerhiya nila. Makikitid ang utak nila. Gusto nila na palagi silang may kasama para lang may mapasahan sila ng baho ng ibang tao. Napaka-toxic, di ba? Ikaw ang tagasalo ng magulong buhay ng ibang tao. Gusto mo ba yon? Kasi gusto nila yon. You can break that cycle by telling them you want no part in it whatsoever. Change the topic. Switch to something else. Don't buy into it. Don't feed it. Number 7, nawawala sila bigla. Lalo na kung walang-wala ka na sa buhay. Wala na rin sila. Hindi na sila didikit kung wala nang masipsip na matamis sa buhay mo. Para lang silang mga langgam. Magpapakita lang kung may pagkain. Kapag naghihirap ka na, wala nang tumutulong sa'yo. Tandaan mo yan, dahil ilang beses nang nangyari ito sa atin. Ang tunay na kaibigan ay mananatili sa tabi mo sa mabuti man at sa masamang panahon. At hindi mananatili lamang kung maginhawa pa ang buhay mo. Iiwan ka man nila sa oras ng kahirapan, huwag ka nang mag-react. Continue doing what you want and don't keep any of your activity dependent on them. Kung ako ang tatanungin mo, hindi na ako umaasa na may sasama sa akin sa oras ng kahirapan. Sinisigurado ko lang na magtatagumpay ako kahit meron man sila sa tabi ko o wala. I stay focused on achieving and planning my goals. Minsan mabibigo ka. Yung mga taong hindi ka kinakausap nung lugmo ka na, huwag mo na silang bigyan ng space sa buhay mo. Number 8, wala silang effort. Gusto mo bang sumama sa mga taong walang ka-effort-effort? Masasaktan ka lang. Maparomantikong relasyon man yan o friendship, parehong masakit kapag ikaw lang ang nag-e-effort. Romantic relationships and friendships are built on the foundation of love and understanding. And every friend contributes by contributing one brick at a time to make a strong building. Kung umabot ka na sa punto na ikaw lang ang tumatrabaho ng lahat, kahit sabihin mo pa na selfless kang tao, siguradong masasaktan ka pa rin. Umatras ka na kaagad at huwag ka nang mag-invest sa relasyon ninyo. Love yourself enough to be with people that value and nurture you, not those that judge you differently from themselves. Ibig kong sabihin, kahit mawalan ka man ng maraming kaibigan, huwag mo nang isipin yon. Mas importante pa rin ang konti, pero tunay. Number 9, hindi sila hihingi ng tawad. Kung hihingi man sila ng tawad, peke naman ang approach nila. Paano mo masabi na peke? Kasi hihingi sila ng tawad, sabay sabing, ikaw kasi, bla bla bla. Sarcastic lang ang dating, di ba? At kung makipag-away ka sa kanila, hindi ka mananalo. Kasi palagi silang may dahilan. Arrogante ang mga taong ito. The only thing you can do is to make them feel guilty and enjoy their ego a bit. Sabi ko nga kanina, kung haharapin mo sila, mag-aaway lang kayo at hindi sila magpapatalo kasi palagi silang may depensa. But if you can catch that feel of guilt on the faces, that's equivalent to apology. Huwag mo sayangin ang panahon mo sa kakahintay kung kailan sila hihingi ng tawad kasi hindi mangyayari yun. Hindi pinapwersa ang kapatawaran. Dapat kusa itong ginagawa ng isa. Be cordial
and avoid them as much as possible. Lack of intention brings out the worst in some. Number 10, madali silang magalit. Kahit wala namang ikaagalit sa mga sinasabi mo, apektado sila. Kahit constructive criticism, ayaw pa rin nila. Ayaw nilang turuan sila. Kung open-minded kang tao, bukas ka sa lahat ng suggestions at tinatanggap mo kung may nagwawasto sa'yo, di ba? Kaya madali mo ring muspatan kung sino yung mga taong open-minded at close-minded. More so, people's egos always received the hit. People do not like to be corrected, especially from someone younger than them. Pero depende rin sa approach mo. Minsan kasi magagalit sa yung isang tao dahil mali ang approach mo sa kanila. Ngayong alam mo na ang 10 signs na ito, kailangan mong magtakda ng boundaries. Dapat malinaw ang boundaries mo. Boundaries are what keep you sane when the world tries to suffocate you. When fake people become emotional vampires, siguraduhin mong lumayo ka sa kanila. Limitahan mo ang pakikipag-ugnayan mo sa kanila. Kung nakakasakit na sila sa'yo, dapat maging honest ka sa nararamdaman mo. Ipaalam mo sa kanila na naaapektuhan ka na. Hindi lang ikaw ang biniktima nila. Ganito na sila noon. But it is not about you. It is about their inner need to meet a void that you are not responsible for. But remember that life is a roller coaster. It has good moments, tough moments, and moments you would not change for the world. So look around and make sure that you take the time to choose the right people to share it all with. May kaibigan ka bang narcissist? O karelasyon? O kamag-anak? Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang kahulugan ng narcissist o narsisismo, ito ay labis na admirasyon para sa sarili. Ito ay maaaring sobrang bilib sa sariling kakayahan, talento o mukha. Ang mga taong narsisistiko ay laging nakatuon ang pansin o atensyon sa sarili. Sa Ingles, self-centered. Sa sobrang pagka-focus nila sa kanilang sarili, nakakalimutan na nila ang ibang tao at wala silang pakialam sa ibang tao. Abala sila sa pagpa-impress sa iba. Ang nakakalungkot lang, ito ay isang uri ng sakit sa utak. Kung wala kang kaibigang ganito, o karelasyon, o kamag-anak, peaceful din ang buhay mo. Kung meron man, masamang kapalaran yan. Ang narcissism ay isa sa mga pinaka-toxic na katangian na maaaring taglayin ng isang tao at maaaring makakaapekto pa sa pamumuhay ng ibang tao. Ang buhay ng mga taong narsisistiko ay umiikot lamang sa kanilang sariling mga kagustuhan at pangangailangan. Nakapokus lang sila kung gaano sila kamahal ng ibang tao, hindi kung paano pakitaan ng pagmamahal ang iba. Nakapokus lang din sila kung paano kontrolin ang ibang tao upang makuha nilang kanilang mga kagustuhan. Kaya ang papakita ko sa inyo ngayon ay ang mga bagay na hindi magagawa ng taong narcissist sa ibang tao. Number 1, wala silang pakialam sa'yo. Tama ang narinig mo. Wala silang pakialam sa nararamdaman mo. Kahit gaano ka pakalungkot, they don't give a shit. Kahit alam nilang nakakasakit na sila, wala pa rin silang pake. Napakatigas ng kanilang damdamin. Kung hindi ka lalayo sa taong ito, aabusuhin ka nila. Sasaktan ka nila ng paulit-ulit. Kahit ipahayag mo pa sa kanila yung nararamdaman, wala pa rin silang pake. Kung sasabihin mong nasasaktan ka na dahil sa ginagawa nila, babalik ta rin nila ang sitwasyon. Magagalit sila dahil parang sinabihan mo sila na sila pang masama. Ipapamukha nila sa'yo na ikaw ang masamang tao. Sila ang nagiging biktima sa sitwasyon. Ang advice ko lang sa mga taong narcissist, kapag alam nating may nagmamalasakit sa atin, natutuwa tayo, di ba? Dahil gusto nating lahat na pagpakitaan tayo ng kabaitan. Dapat nating linangin ang magandang katangiang ito. Kasama sa kabaitan ang pagiging interesado sa kapakanan ng iba. Yun ay ang interes na ipinakikita sa salita at sa gawa. Bilang isang aktibong katangian, ang kabaitan ay hindi lang basta pakitang taong kagandahang asal at paggalang. Ang tunay na kabaitan ay udyok ng malalim na pag-ibig at empatya. Higit pa riyan, ang kabaitan ay isang aspekto ng bunga ng banal na espiritu ng Diyos na dapat linangin ng bawat isa. Basahin natin ang Galatia 5:22 at 23. Pero ang mga katangian na bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang Diyos ay mabait at makonsiderasyon sa lahat, pati na sa mga walang utang na loob at masasama. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga taong masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga taong matuwid at sa mga di matuwid. Kita mo yan? Walang pinipili ang Diyos. May pakialam siya sa lahat ng nilalang sa mundo. Kaya kahit ang mga di kumikilala sa Diyos Ama bilang may lalang,
ay nakikinabang din sa mga paglalaan niya para patuloy silang mabuhay at masiyahan. Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, kilala siyang mabait at makonsiderasyon. Hindi siya kailanman naging malupit o dominante. Mabait si Jesus, kaya sinundan siya ng mga tao saan man siya pumunta. Nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos. Kaya lahat tayo ay makapaglilinang ng kabaitan. Para lubusang mapalugdan ng Diyos, ang kabaitan ay dapat na maging bahagi ng ating personalidad at buhay. Basahin natin ang Colosas 3:12. Magpakita kayo ng tunay na pagmamalasakit, kabaitan, kapakumbabaan, kahinahunan, at pagtitiis. Totoo, hindi laging madaling magpakita ng kabaitan. Bakit? Maaring dahil tayo ay mahiyain, walang kumpiyansa sa sarili, sinasalansang, o nagiging makasarili kung minsan. Pero mapagtatagumpayan natin ito kung aasa tayo sa banal na espiritu at tularan ang halimbawa ng Diyos ng kabaitan. Number 2, hindi sila interesado sa problema mo. Hindi man lang sila nakikinig. Mas gusto pa nilang sila lang ang pakikinggan. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit naguguluhan ka na sa buhay, kahit hirap ka na, kahit nasasaktan ka na, wala lang sa kanila yan. Ini-ignore lang nila ang mga sinasabi mo. Paano mo malalaman na binaliwala ka lang nila? Sasabihin din nila kung gaano na rin sila kahirap sa buhay nila para lang manahimik ka lang. Kung ang usapan ay hindi nakasentro sa kanila, wala rin silang ganang makinig. Sabi ko nga, gusto lang nila na sila na lang palagi. Bakit ka pa sumama sa mga taong ito? Wala ka lang naman sa kanila. Ito ang uri ng tao na hindi mo matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasi hindi ka i-comfort nito. Kung namumroblema ka sa kalusugan mo, sasabihin din nila ang kanilang problema para sila ang kaawaan mo. Lahat na lang ay nakasentro sa kanila. Hindi lang yun paminsan-minsan. Palagi yun. Ang advice ko lang sa mga taong narcissist, kung may taong nangangailangan ng malabasan ng problema, pakinggan mo sila. Matutuwa ang Diyos sa'yo kung gagawin mo ito. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:7. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Kapag may problema ang isang tao at nais niyang makipag-usap sa'yo, kadalasan ang pinakamabuting gawin ay makinig lamang. Total, hinahatulan ng Biblia ang mga nagwawalang bahala sa daing ng maralita. Basahin natin ang Kawikaan 21:13. Ang nagtatakip ng tenga kapag dumaraing ang mahirap ay hindi pakikinggan kapag siya naman ang tumawag. Maaaring nag-ipon pa ng lakas ng loob ang iyong kasamahan para masabi niya sa iyo ang bagay na yon. Ang iyong pagiging handang makinig ay maaaring magpadali sa kanya na magsalita. Karaniwan ng hinahayaan ko lamang magsalita ang nagtatapat sa akin. Hinahayaan kong sabihin ng kaibigan ko kung ano ang kanyang iniisip at sinisikap kong magpakita ng simpatya. Kung minsan, hindi ako nagbibigay ng payo kasi minsan gusto lamang ng mga tao na may makausap. Kaya maaaring hindi naman inaasahan ng iyong kasamahan na lulutasin mo ang kanyang mga problema. Baka kailangan lamang niya ang isang mabuting tagapakinig, kaya pakinggan mo sila. Iwasang magambala ka ng nasa paligid mo o sumabad ng di kinakailangan. Baka ang pagkanaroroon mo at ang iyong pakikinig lamang ay malaking tulong na. Ipinakikita nito na talagang nagmamalasakit ka. Nangangahulugan ba ito na wala kang dapat sabihin bilang tugon? Nakasalalayan ng malaki sa uri ng problemang kinakaharap niya. Karaniwan na, naaangkop ang isang pinag-isipan at mabait na tugon. Halimbawa, kung ang isang kakilala ay nakaranas ng personal na trahedya, maaaring ang pinakamagaling na magagawa mo ay magpakita ng simpatya. Ganito ang sinasabi ng Kawikaan 12:25. Ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Marahil ay kailangan lamang na patibayin mo siya. Sabihin mong nagtitiwala kang mapagtatagumpayan niya ang kanyang problema. Ang mga pananalitang gaya ng, naiintindihan ko na kung bakit ganyan ang nadarama mo. O, ikinalulungkot ko na kailangan mong harapin ito. Ay makapagpapahiwatig sa iyong kasama na ikaw ay taimtim at nais mo siyang tulungan. Pero may babala ang Kawikaan 12:18. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada. Mahalagang iwasan ang mga komentong gaya ng, hindi naman pala ganun kagrabe ang problema mo. Kalimutan mo na lang yan. O, hindi ka dapat makadama ng ganyan. Mag-iingat din na huwag sikaping pagaanin ang problema sa pamamagitan ng pagpapatawa. Baka isipin agad ang iyong kasama na hindi mo iginagalang ang kanyang damdamin. Paano naman kung wala kang masabi? Maging tapat. Sabihin mo sa iyong kaibigan na hindi mo talaga alam kung anong sasabihin mo, pero gusto mo pa rin makatulong sa kanya. Tanungin mo siya, ano ba ang may tutulong ko? Maaaring may magawa kang ilang praktikal na bagay upang mapagaan ang kanyang pasan. Number 3, hindi sila magsusorry. Well, I thought of the following reasons. Number 1, hindi nila matanggap na nagkamali sila. Iniisip kasi nila
na tama sila palagi. Number 2, alam nilang nagkamali sila pero natatakot silang mag-sorry dahil baka iisipin ng mga tao na kawawa sila. Number 3, iniisip nila na kahinaan ang mag-sorry. Number 4, iniisip nila na basta't mag-sorry sila ay iti-take advantage sila ng mga tao. Number 5, matigas lang ang kanilang ulo. Kaya kung may kakilala kang narcissist, huwag kang umasa na hihingi yan ng tawad. Their first instinct will be to gaslight you. Try to make you believe that you're crazy or remembering things wrong so that they're absolved of all blame. Kung hindi gagana ang strategy nila, marunong silang dumepensa at ibabaliktad nila ang sitwasyon. Ibabalik nila ang nakaraan nung nagkamali ka rin. Kung magsusorry man sila, pero napakapangit ng pagkasabi. Sorry na, tumahimik ka na. Nagsorry na nga ako eh. Sensitibo mo naman. Hindi ka naman marunong sumabay. Alam mo naman, iniisip nila na perpekto sila. Kaya kung may nagawa silang kasalanan, ikaw pa rin ang may kasalanan. Bakit dapat tayong mag-sorry? Number 1, kasi matured ka kapag nag-sorry ka. Kapag inaamin mo na may nasabi kang mali o may nagawa kang hindi tama, ipinapakita nito na nade-develop mo ang mga katangiang kailangan kapag adulto ka na. Kapag mapagkumbaba at mapagpasensya ka, madali kang makapagsabi ng sorry at mas madali kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Number 2, maaayos ang problema kapag nag-sorry ka. Ipinapakita ng mga taong nagsusorry na mas mahalaga sa kanila ang makipag-ayos kaysa patunayang tama sila at mali ang iba. Kahit iniisip mong wala ka namang ginawang mali, dapat na mas mahalaga sa'yo ang pakikipag-ayos. Wala namang mawawala sa'yo kung magsusorry ka. Maibabalik mo pa nga ang pagkakaibigan nyo. Number 3, gagaan ang pakiramdam mo kapag nag-sorry ka. Mabigat sa pakiramdam kapag alam mong may nagawa o nasabi kang mali sa iba. Pero kapag nag-sorry ka, para kang nabunutan ng tinik. May mga pagkakataon na nasisigawan ko ang mga kaibigan ko. Hindi naman ako perpekto eh. Nakokonsensya ako. Pero ang hirap mag-sorry. Pero kapag nag-sorry na ako, gumagaan ang pakiramdam ko. At mas gumaganda ang samahan ng pagkakaibigan namin. Number 4, ibabagsak ka nila. They don't make you feel good about yourself. Gusto nilang nasa kanila ang spotlight. Lalo na kapag nasa public, gusto nila sila ang mapansin. Mahilig silang kakaibiganin ang mga taong mababa pa sa kanila para sila ang atensyon sa mata ng karamihan. Ang advice ko lang sa mga taong narcissist, basahin natin ang Gawa 13:15. Mga kapatid, kung may mensahe kayong magpapatibay sa amin, sabihin ninyo. Alam mong mahalaga ang payo na patibaying loob ang isa't isa. Malamang na ikaw mismo ay napasigla ng may magpatibay sa'yo. Lahat tayo ay nangangailangan ng pampatibay loob. Totoong-totoo yan. Kailangan ng mga tao ang pampatibay loob kung paanong kailangan ng mga halaman ng tubig. Kapag pinatitibay loob ang tao, nadarama niyang karapat-dapat siya at mahalaga. Pero nabubuhay tayo sa mga panahong mapanganib. Ang mga tao ay makasarili. Wala ganong likas na pagmamahal at salat sa pagbibigay ng pampatibay loob. May mga magulang din naman na hindi nagbibigay ng komendasyon sa kanilang mga anak dahil sila mismo ay hindi nakatanggap nito sa kanilang sariling magulang. Maraming empleyado ang nagrereklamo na hindi sila nabibigyan ng komendasyon sa kanilang trabaho. Samantalahin ang mga pagkakataon para patibayin ng iba. Kung may makita kang dapat papurihan, bakit hindi mo gawin yon? Kung meron tayong salitang makapagpapatibay, bakit hindi natin yon sabihin? Kapag nakasanayan nating maging nakapagpapatibay, malamang napatitibayin din tayo ng iba. Number 5, hindi sila mananagot. Kasi sabi ko nga kanina, wala silang kasalanan eh. Sila lang palagi ang tama. Lahat ng nangyaring kapalpakan sa buhay nila ay kasalanan ng iba. Kasalanan mo. Naghiwalay ba kayo? Ipagkakalat nila na ikaw ang masamang tao at hindi marunong magmahal at magpahalaga sa kabaitan nila. Napatalsik ba sila sa trabaho? Sasabihin nila na ang pangit ng management sa kumpanya. Narcissists cannot, will not take responsibility for any wrongdoing because in their minds, they don't do anything wrong. They're the ideal person, ideal worker, perfect partner, or perfect spouse. So if anything in their lives goes badly, it's literally everyone else's fault in the world except their own. Remember this, the only people who make no mistakes are dead people. It seems to be human nature to try to justify ourselves. Noong bata pa tayo, nahihirapan ang mga magulang natin na ipaamin sa atin ang ating kamalian. Ngayong malaki na tayo, nadadala natin ang katangiang yon. Bagaman lahat tayo ay nagkakamali, hindi naman kailangan na ang mga ito'y maging dahilan na mawala ng pag-asa. Ang taong hindi nagkakamali ay karaniwan ng walang nagagawang anuman. Ang Kristiyanong alagad na si Santiago ay nagsabi sa 3:2, dahil lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit.
Matututo bang lumakad ang isang bata nang hindi natitisod? Hindi, sapagkat ang isang bata ay natututo buhat sa mga pagkakamali at patuloy na nagsisikap hanggang sa siya'y makatayo at makalakad. Upang magkaroon ng matinong pamumuhay, tayo nangangailangan ding matuto buhat sa ating mga pagkakamali at sa mga kamalian ng iba. Yamang ang Biblia ay naglalahad ng mga karanasan ng marami na sa kanila'y masasalamin ang ating sarili. Tayo matutulungan na maiwasan ang kaparehong mga pagkakamali na kanilang nagawa. Number 6, hindi nila ma-appreciate ang mga ginagawa mo. Kahit ano pang kabutihan ang nagawa mo, kahit ano pa ang ibinigay mo, hindi nila tinitingnan yon. Mas madali pa nilang makita ang pagkakamali mo. Sa halip na magpasalamat, magrereklamo pa sila. Ang tanging tinitingnan lang nila ay sarili nilang kagustuhan at pangangailangan. Kung magpapasalamat man sila, ay peke naman. Number 7, hindi sila marunong magmahal. Mamahalin ka lang nila kung iaangat mo sila. Kung wala ng taong gagawa nito sa kanila, mawawala na din ang kanilang pagmamahal. Basahin natin ang unang Pedro 1:22. Masidhin ninyong ibigin ang isa't isa mula sa puso. Itinuro ni Jesus na mahalagang makipagkasundo sa kapatid na may sama ng loob sa atin. Basahin natin ang Mateo 5:23 at 24. Kaya kapag nagdadala ka ng iyong handog sa altar at naalala mo roon na ang kapatid mo ay may reklamo sa'yo, iwan mo sa harap ng altar ang handog mo at puntahan mo ang iyong kapatid, makipagkasundo ka muna sa kanya at saka ka bumalik para iaalay ang handog mo. Idiniin niya na kailangan nating mapanatili ang mabuting kaugnayan sa iba kung gusto nating mapasaya ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag ginagawa natin ang lahat para makipagpayapaan. Hindi niya tatanggapin ang paglilingkod natin kung naghihinanakit tayo at ayaw man lang nating subukang makipagkasundo. Hinimok tayo ni Jesus na pakitunguhan ng iba kung paano natin gustong pakitunguhan tayo. Sinabi rin niya na hindi lang ang mga nagmamahal sa atin ang dapat mahalin. Paano kung may kakilala kang umiiwas sa'yo at ayaw ka man lang batiin? Minsan nga, hindi ako pinapansin ng isang tao at hindi ko alam kung bakit. Hindi ako mapalagay at hindi ako masaya sa araw na yon. Noong una, naisip ko, wala akong kasalanan. Pero iniisip ko ng mabuti at may nagawa pala akong mali. Natutuhan natin na pinapakilos tayo ng masidhing pag-ibig sa isa't isa na makipagpayapaan. Huwag magtangi at maging mapagpatuloy. Dapat nating maalis ang anumang negatibong damdamin at mahalin ang mga tao ng masidhi at mula sa puso. Sa gayon, magiging masaya tayo at mapapatunayan nating mga alagad tayo ni Jesus.